May nais ka bang baguhin sa iyong pag-uugali? Nais mo bang baguhin ang nakasanayan mo? Mukhang mahirap yata ito. Pero ika nga, behavior is learned and it can be unlearned. Tara, aralin natin ang Pavlov's classical conditioning. Si Ivan Pavlov ay isang Russian physiologist na kilala sa kanyang pangunguna sa larangan ng classical conditioning. Si Pavlov ay kilala sa kanyang mga eksperimento sa aso kung saan natuklasan niya ang proseso ng classical conditioning. Napansin niya na ang mga aso ay maaring matutong iugnay ang isang neutral stimulus tulad ng tunog ng isang kampanilya sa isang biologically significant event tulad ng pagkain. Sa paglipas ng panahon, ang neutral stimulus na lamang gaya ng bell ay may kakayahang makakuha ng response sa pag-trigger ang paglalaway ng aso kahit wala na ang pagkain sa harapan nito. Nakilala ang prosesong ito bilang Pavlovian conditioning o classical conditioning. Ang pananaliksik na ito ay naglatag ng pundasyon para sa pag-aaral at pag-uugali sa psikolohiya. Ang pananaliksik ni Pavlov ay may malaking epekto sa larangan ng psikolohiya lalo na sa mga lugar ng learning theory at behaviorism. Naimpluwensyahan ng kanyang gawa ang mga psychologist tulad ni John Watson at Burroughs Frederick Skinner na bubuo rin ng teorya sa behaviorism. Pinaniniwalaan ng mga behaviorist na matutukoy ang observable behavior na isang tao sa pamamagitan ng determinants nito sa kapaligiran. Kung ang bata ay pinalaki ng wasto, mabuti, at natutustusan ang kanyang pangailangan, malaking tsansa na lalaki itong mabuting individual. Ating unawain ang terms and concepts sa classical conditioning. Neutral stimulus. Ito ay isang stimulus na sa simula ay hindi nakakakuha ng anumang partikular na response. Sa mga eksperimento ni Pavlov, ang isang tumutunog na bell sa una ay isang neutral stimulus dahil hindi ito nagiging sanhi ng paglalaway ng mga aso. Unconditioned stimulus. Ang unconditioned stimulus ay otomatikong nagtitrigger ng isang partikular na response. Halimbawa, sa eksperimento ni Pavlov, ang pagkain na isang unconditioned stimulus dahil natural itong nagiging sanhi ng paglalaway ng mga aso. Conditioned stimulus. Ang conditioned stimulus ay nangyayari sa pamamagitan ng pag-uulit-ulit na pairing sa unconditioned stimulus. Ito ay nagdudulot ng katulad na response na nakalahad sa unconditioned response. Sa ginawa ni Pavlov, ang pagpapatunog ng kampanilya ay naging conditioned stimulus dahil ito ay paulit-ulit na pinipairing sa unconditioned stimulus, ang pagkain. Unconditioned response. Ang unconditioned response ay ang otomatiko at likas na response sa unconditioned stimulus. Sa mga eksperimento ni Pavlov, ang paglalaway ng aso ay ang otomatiko at likas na response sa unconditioned stimulus. Conditioned response. Ang conditioned response ay ang learned response na nangyayari kapag ang conditioned stimulus ay pinakita at napagtagumpayan. Sa eksperimento ni Pavlov, ang paglalaway bilang response sa nagriring na kampanilya matapos ito ipares sa pagkain ng maraming beses ay ang conditioned response. Ang karne ay may kakayahang makapaglaway ng aso. Nagpatunog ng kampanilya si Pavlov dahil neutral stimulus sa pagkakataon na ito, walang anumang tugon mula sa aso. Nagbell si Pavlov. Pinakita niya ang karne sa aso na nagdulot ng reflex salivation. Ang prosesong ito ay paulit-ulit na ginawa ni Pavlov sa maraming beses. Pagbell ng kampanilya, pagpapakita ng karne sa aso, paglalaway ng aso. Pagbell ng kampanilya, pagpapakita ng karne sa aso, paglalaway ng aso. Pagbell ng kampanilya, pagpapakita ng karne sa aso, paglalaway ng aso. Maya-maya'y nagsimulang maglaway ang aso sa tuwing naririnig niya ang tunog ng kampanilya. Kapansin-pansin na ang aso ay naglalaway kahit na walang nakikitang karne. Ibig sabihin ng eksperimento na ito,
Sa pamamagitan ng pairing at paulit-ulit na pangyayari o rehearsal sa environment, maaaring makondisyon ng ating isipan at tumugon dito kahit wala na ang natural na stimulus at maaari itong mapalitan ng ibang stimulus. Behavior is learned and it can be unlearned. Ang pag-uugali ay natututunan at maaaring hindi natututunan o maaaring ayusin. Ang classical conditioning ay may mga practical na aplikasyon sa iba't ibang larangan, kabilang ang edukasyon, therapy at advertising, dahil nakakatulong ito sa pag-unawa kung paano natututunan at nababago ang asosasyon at emosyon sa pagtugon. Bibigay din ito ng mahalagang insight sa mga neural mechanisms of learning at memory na malaking salik sa pag-unawa sa ating brain function.